Sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, pinakamamahal, huwag mong bigyang daan na hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula ng ipatong sa iyo ng matatanda sa simbahan ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pag-unlad. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. Ang salita ng Diyos. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas pagkat ang saligay totoo at matapat. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang may ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Ang taong may nais na siya'y dumunong sa poon matakot yaong taong iyon. Sa palasunurin ay tapat ang hatol at pupurihin pa sa buong panahon. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseyo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseyo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sasidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahira ng pabango. Nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya, isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po iyon, guro? Sinabi ni Jesus, may 2 taong nanghiram sa isang nagpapautang, ang isa'y 500 denaryo at ang isa na may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahira ng langis ang aking ulo, subalit pinahira niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig, yumaon ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Araw ng Huwebes mga kapatid. At alam ho natin, ang Setyembre po ay buwan ng ating mga katikista. Kaya nagbibigay-pugay po tayo sa ating mga dakilang katikista ng ating simbahan. Lalo na po dito sa Archdiocese of Manila. Maraming salamat po sa inyong talagang hindi matatawarang sakripisyo, dedikasyon at pagmamahal para sa simbahan, no? Kaya binabati ko ho ang aming mga volunteer catechist na dyan ho sa Our Lady of the Assumption Parish at sa lahat ng mga katekista ho. Ang pagtuturo ho ninyo ay talagang malaking bagay. Lalo ho para sa aming mga pari, naalala ko ho, no? Na isa ho sa mga dakilang gawain ng mga katekista ay pumunta rin sa lansangan, sa mga iba't ibang institusyon, at isa ho dyan yung mga katekista sa kulungan. Ako ako'y nasa Quiapo ho, yung aking mga kasamahan ay sa education o sa formation ministry. Kami ho ay may araw ng pagdalaw sa mga kulungan, lalo na sa Manila City Jail, upang magturo. Bigyan ho pa rin sila ng pagkakataon na lumago sa kanilang pananampalataya dahil ito ang bukang bibig ng mga kapatid natin sa kulungan. Yun ho talaga ang pinanghahawakan nila ay yung kanilang pananalig at pananampalataya. Upang sila ay makakita pa rin ng liwanag ng pag-asa sa kanilang buhay. Mula sa isang madilim na pagkakamali, pagkakasala. Naku, tinatanong nila ako yung mga kaibigan ko pag pumupunta ng kulungan Ang tanong nila sa akin, Father, hindi ka ba natatakot? Ano ba mga kaso nila doon? Sabi ko, number 1. Siyempre natatakot din ako, no? Kinakabahan din ako na higit pa sa kaba ko ay ang kaba ng nanay ko kapag pumupunta at nagmimisa ako sa kulungan, no? Pangalawa ho, tinatanong ako ano mga kaso nila, guilty ba sila doon? Ang sagot ko lang ho ay una, hindi nila ako abogado para naman halungkatin ko lahat ng kanilang kaso. At pangalawa, ako ay nandun hindi lamang para alamin, tanungin, o kahit ang ginawa nilang pagkakasala. Meron pong isang maganda programa ngayon na nababalita, ito'y na-feature na ng mga kapatid nating Jesuita para sa mga kapatid nating dating nakakulong. Ang tawag ko dyan, di ba? Meron tayong termino sa kanila, ang mga ex-con, kung tawagin, ex-convicted. Kahit nga nakakalungkot ho na hindi tayo sigurado kung lahat ba talaga silang nandoon ay tunay na nagkasala sa batas. Ang ganda ho ng pangalan ng kanilang programa, Expreso. Expreso. Mga dating preso. Hindi lang yun sa kape, no? Mula sa isang uri ng kape, no? Sila ngayon ay mga tauhan ng tindahan na ito. Ang mga kapatid nating dating bilanggo na nasa laya, kung tawagin, ang silang mga nagtatrabaho sa kapihan na iyon. Ito'y isang magandang paanyaya sa atin, lalo na mula sa ating ibanghelyong mababasa ngayong araw na ito. Tungkol sa kung saan isang babae ang pumasok. Hindi lang basta babae, isang babaeng kilala bilang makasalanan. Tinatawag ng mga taong makasalanan. Ang biglang pumasok ng mabalitaan niyang si Kristo ay nandoon, pumasok sa isang bahay ng isang pariseyo upang makisalo, no? Isang leader ng simbahan o ng komunidad ang nagpatuloy kay Kristo sa kanyang tahanan. At doon habang sila ay nagkakatipon, pumasok ang babaeng tinuturing na makasalanan. Hindi lang para tumingin kay Kristo, dahil alam mo natin nung panahon na iyon, takot na takot ang mga may sakit, ang mahihina, ang maliliit, ang mga makasalanan, ay takot magpakita sa mga tao. Kaya nga, hindi lamang nila tinatago ang sarili nila. Sila mismo ay itinataboy, inilalayo mula sa karamihan. Kaya takot na takot. Pero ang babaeng ito, anong ginawa niya? Kahit alam niya na marami ang nakatingin sa kanya, marami ang nakakakilala sa kanya bilang makasalanan, siya'y lumapit kay Kristo. At hindi lang basta lumapit. Ano ang sabi dito? Nagdala siya ng pabango at lumapit sa likuran ni Kristo. Nanangis, nabasa ng kanyang luha ang paa at pinunasan niya ito ng kanyang buhok.
bago nilagyan ng pabango. Para bang lahat ng napakaganda at napakahalaga sa kanya ay ibinigay niya kay Jesus. Ay ginamit niya para kay Jesus. At mga kapatid, hindi ito ay kinatuwa ng maraming tao. Ano nang hindi ay kinatuwa? Hindi lamang po yung paghuhugas sa paa ni Kristo. Hindi lang yung pagpupunas ng buhok niya sa paa ni Kristo. Hindi lang yung pagbubuhos ng pabango sa paa ni Kristo. Hindi sila natuwa dahil ang sabi nila, kung propeta nga ang taong ito, dapat kilala niya kung sino ang lumalapit sa kanya. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, dalawang tauhan sa ating ebanghelyo ang pwede po natin na pagnilayan. Sino tayo sa kwento na ito? Nasaan tayo sa dalawang karakter na ito? Tayo ba yung babaeng makasalanan, minsang makasalanan, na naniwala pa rin na mapapatawad siya ng Diyos, na nagawa niyang talikuran ang buhay makasalanan at mahalin ulit ang Diyos? O tayo yung mga nanonood lamang, nakatingin lamang, na nagbabantay sa mga tao sa kanilang pagkakamali at pagkakasala? Alam, mga kapatid, sa araw na ito, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon natanggapin ang dalawang biyayang inaalok niya sa atin. Biyayang makukuha natin mula sa pagninilay sa dalawang karakter sa ebanghelyo natin. Una ay ang babaeng dating makasalanan na binago ng pagmamahal ni Jesus. Siguro tuwang-tuwa siya dahil mula sa kanyang lakas ng loob, alam niya marahil ang kanyang kasalanan, pero sigurado naman sa kasikatan ni Kristo nung panahon na iyon, nababalitaan din niya kung ano ang mga ginawa ni Kristo ang kababalaghan at himala. Hindi lang yung pinakain yung malami, hindi lang yung pinagaling ang may sakit, kundi pinatawad ang mga makasalanan. Marahil nandoon ang pananalig ng babae, kaya naglakas loob siyang lumapit kay Jesus upang marinig din niya ang salitang pinatawad ka na, upang maranasan din niya ang pagtanggap muli sa isang taong nagkasala, upang maramdaman niya ang pag-asang ibinigay sa isang taong nagnanais magbago. Sana nandun din tayo sa mga sandaling ito na naaalala natin ang marami nating pagkakamali, pagkakasalang nagawa, imbis na tayo ay magmukmok, imbis na tayo ay maging manhid, imbis na tayo ay maghigante, imbis na tayo ay magpagaya pa sa iba. Sana ay matutunan natin, hindi lang ang kababaang loob ng babae, ang kanyang lakas ng loob. At mga kapatid, yung pangalawang biyaya ay yung biyaya na babala ni Kristo sa atin. Baguhin natin ang ugaling nag-aabang lang, nagbibilang lang ng pagkakamali at pagkakasala ng iba. Maging maligaya, maging payapa tayo na makita ang iba na unti-unti, dahan-dahan, natututong magbago, natututong magbalik loob. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, maraming salamat sa pagmamahal, sa pagpapatawad na lagi mong ipinararamdam sa amin. Sa bawat umaga na nagsisimula sa amin, ay pinapatunayan mo na ang iyong pagmamahal ay laging higit pa sa aming pagkakasala at pagkakamali. Salamat, Panginoong Hesus, sa mga taong patuloy na nagpaparamdam sa amin ng pag-asa, ng pagmamahal. At Panginoong Hesus, patawarin niyo po kami, baguhin niyo po kami sa anumang maling pagtingin at pagtrato sa mga taong tulad namin ay nagkakamali rin. Amen.